Pinagkakaguluhan ng magkakapitbahay ang paupahang kwartong ito dahil sa nakaraang gabi, isang batang babae na 1 taong gulang lamang ang natuklaw ng isang kobra sa kanilang tulugan at dagliang namatay. Ayon sa mga residente, bago pa nangyari ang pagkakatuklaw ng bata ay karaniwan ng may mga naliligaw na kobra sa lugar. Sabi na po, kinainay po kinin na matpiti na. Malambad na po matagal na po yun. Bulan, pero po nabing. Ang dahilan, ang lugar ay napapalibutan ng bukirin at magubat na kabundukan. Likas na tahanan ng ating Philippine cobra. Saan po yung pinagdududahan nyo na lungga? Diyan po sa gilid-gilid do. Ay, sinusinde pa mga hindi man natin pala machiche. Oo. Pag sasabihan na po ikit ng itang nanay, di ba? Matuling niya Napaitin po daw yung ahas. Ito, lungga to ng ahas. May bakas? May bakas? Oo. Nasa ilalim ng flooring yung cobra. Kasi hindi man nahuli, di ba? Oo. Iba pa rin po pinabing. Yung may-ari po, taga-Bamban po sila. Ay, kayo po? Bali yung nangungupahan, wala po sila. Wala sila, nasa Sa Bamban po sila. Doon sana binuli yung bata sa Bamban sila. Kerdedele ka na. Puta ako naman na, kabalo-balo. Ay, iba't sabay gana ko ka na yung lagnat. Sa pamamagitan ng endoscope camera ay nasilip kong napakahaba at sanga-sanga ang lungga ng cobra sa ilalim ng flooring. Gusto na ng may-ari na ipahukay ito, subalit hindi namin magawa dahil wala namang permiso sa nangungupahan na siyang namatayan ng anak. Kaya napagpasyahan na lang namin na balikan ito sa gabi dahil ang mga cobra ay may ugaling bumungad sa bukana ng kanilang lungga kapag tahimik na ang gabi. Huwag niyo na pong papalapitan, huwag niyo pong hayaan na may lalapit doon para sundutin lalo na. Tapos para makita ko, pag lumabas po yan, makikita ko yung bakas. Malalaman ko ngayon kung nandyan pa rin siya sa loob o aalis siya. Mamaya po. Mamaya pong gabi. Pagbawalan nyo na po yung pakisabi na lang po na may ahas dyan, delikado lumapit dyan. Ay, manok, pakakali naman na manok. Mas maina, mas makikita ko yung bakas pagka may gumapang siya. Mamayang gabi, tulog na yung manok eh. Kaya walang kakalkal na manok dyan. May gising pa po nung ganong oras na marites. Dali na lang natin yung... Baka tulog. Hindi, nagpapaalam na tayo. Dito lang naman tayo, hindi naman tayo papasok. Pero gaano nga ba ang tsansa ng isang paslit na makaligtas sa tuklaw ng cobra? Saglit natin balikan ang ilang kaso ng mga batang namatay din sa tuklaw ng cobra. Matutulog na rin mo sana ako. Meron pa akong narinig na dahak ng dahak. Parang kansya ng ahas. Dahak. Dahak po ng ahas. Yung mga ganun po. Kaya po hindi ako mapakali. Binuksan ko po yung ilaw. Tinignan ko po yung kamay niya. Tapos may nakita po ako sa daliri niya dugo. Tapos may 2 butas. Kaya kinabahan na po ako. Sabi ko, baka ahas nga yun. Nung itinayo ko na po siya, ginising ko siya. Nihilot niya na po yung leg niya. Tapos na parang bubula na po yung bibig. Saglit lang po yun eh. Sabi na mga 10 minutes o 15. Kaya ginising ko na po yung mga kabahay ko. Tinakbo ko na po kagad sa ospital po. Kaya lang po, sa daan pa lang po, nahihina po siya. Setyembre 12, taong 2023, sa sitio Pulong Bisaya, Barangay Burol, sa Natividad Nueva Ecija, hindi rin nakaligtas sa tuklaw ng cobra ang 3 taong gulang na batang si Casey Dillones. Paano po nangyari na nakagat ng ahas yung bata? Ito naman sir, naglakad na kami. Doon sa sa Pilapil, lakad kami. Bigla lang siyang nagsabi nga, "Nanay, may nagkagat sa akin." Ako, "Saan?" Sabi niya, andini. Pero sir, hindi ko nakita kung ano yung kumagat siya. Hindi ko nakita.
Talaga. Pagkasabi po niya na may kumagat sa kanya, ano Ito, pong- buhat-buhat na sa akin. Oh, nanay ko no, masakit dito. Para akong natulala. Parang saan-saan na ako dinala. Nung sinabi po niya na may kumagat sa kanya pero wala naman po kayong nakita, inisip niyo po ba agad na ahas yun? Oo. Baka yung ulo lang inano sa daanan, yung katawan, andyan sa sa pinatakan ng palay. Tinakbo na po namin sa hospital, sa Bitas. Hindi na po siya nakarating doon ng buhay? Nakarating na 50, ano siya? 50, ano ba yung? 50-50 na. 50-50 na po yun. Nangingitim na po siya. Si Christian Vincent Kamay naman, magdadalawang taong gulang ng Mexico, Pampanga, ay kukuya-kuyakoy sa kawayang sampayan sa gilid ng kanilang barong-barong nang mula sa isang lungga sa ilalim ng kapirasong konkreto ay lumabas ang isang kobra saka siya biglang tinuklaw sa paa. Bigla siya umiyak. Sabi ko, bakit? Iyak lang siya ng iyak na parang yung talaga yung iyak ng malakas. Hindi niya sinabi. Hindi niya. Hindi ko naman marunong masyado magsalita. Gano'n na edad nung bata? Mag 2 years old pa lang po. Mag 2 years old, hindi pa siya nagsasalita. Medyo nakapag pa lang siya. Mama, papa, mga ganun daw, ganyan. Hindi pa masyado maintindihan. So, kaya hindi niya nasabi Oo. na... Nung binuhat ko na po siya dyan sa higaan po namin, nilapag po dyan sa may misa, sabi ko, bakit? Tapos nakita ko po yung talampakan niya, may 2 puntok na nagdudugo. Tapos nagdiktik lang po ako ng bawang, tinalian, yun lang. Anong inisip mo, bakit mo nilagyan ng bawang? Ay, sabi ko kasi yung kapatid, sabi niya, Mama, baka nakagat ng daga, ganito, ganyan. O yun lang naisip ko, parang nagdiktik lang ako ng ganon. Tapos, maya pa, hindi po manatnan po ng 1 minuto lang, medyo tumirik na po yung mata niya. Mga 1 minuto lang? Opo. Nung tumirik na po yung mata niya, nangingitim na siya, bigla ko po siyang tinakbo, kinalong. Sabi ko, Bernie, tulungan mo ko. Dali natin si Binbin sa malapit na albularyo. Yun po sabi ko. Tawag na po kami ng tricycle. Pagdating po niya sa tricycle, nagtuturuan pa po yung mga driver kung saan dadalhin. Pero ako po, kalong-kalong ko na po yung bata. Pero yung bata, naghihingalo na po. Nakayaka po sa akin. Tapos, tansya mo mga 1 minuto lang opo, pagkatapos mo siyang kunin? Kasi parang ano lang po parang... Hindi lang kamandag, basta na. Ano lang po yung parang hindi naman siya nagtagal na basta pagkalong po kasi na umiyak siya. Tapos nilagay ko, umaya lang po, ganun. Bigla lang po siyang tumirik yung mata niya. Tapos nangingitim na po na parang naghihingalo na po. Tapos yung kasama ko naman pong tauhan dyan is tulog kasi po, may hangover. Kami lang po. Pag tawag ko sa kanya, bigla siyang bumangon. Nagtanong lang siya, bakit ano nangyari? Di ko alam. Sabi ko, di ko alam. Hanggang nakapunta po ako ng, nakarating po kami doon sa may court, sa barangay hall. Wala pa kayong idea na... Wala po ako idea. Pero yung tinaalok ko po sa kanila, dalhin niyo ako sa malapit na albularyo. Yun lang po sinisigaw ko sa kanya, sa kanila. Tapos nila po, sabi na, doon na lang po sa Bulaon, sabi nila. O doon ako nila dinala sa Bulaon. Hospital yun? Opo. Pero yung bata po, bago po kami malis ng court, yung bata po, pag siguro mga dito, chat sa kalang mga dito lang po banda, wala na po, bumitaw na po yung bata. Ang mga kobra ay may ugali na kapag tahimik na yung gabi, usually ay lumalabas sila at nagtatambay, nagko-coil dun sa bungad ng kanilang lungga. Naglungga pala ito dun sa mismong ilalim nung bahay nung mag-anak. Kaya magbabaka sakali tayo na nasa labas nga siya sa oras na ito, anong oras na? Mag-aalas 10 na ng gabi. Babalikan natin para nang sa ganon, kung nasa labas siya, hindi na tayo maninira. Kasama natin si JTG Kamandag. Pinyulot keman na din yan eh. Ang pareto, Jom.
Hindi po, area po yung pinatawag na kanya. Kaya katatalan, tuktukan mo ko ba? Tukan. Palatandaan pala ni Pastor kanina, ginulo yung lupa. Ginulo yung lupa ngayon. Nagkabakas siya, napitpit yung lupa ngayon. Kaya pwede yung lumabas yung cobra or pumasok po. Pero may ano po, may bakas na ahas. Pwedeng nandyan po yung cobra sa loob. Hindi nagpaunlak ng panayam ang mga magulang ng bata. Pero ayon sa mga kapitbahay, halos ay wala na ring buhay ang bata bago pa sila nakaalis ng barangay para tumungo sa ospital. Dahil hindi na nakipag-usap sa amin ng mag-asawa, ay hindi na rin kami nakahingi ng permiso na gibain at maghukay sa flooring. Kapag bata ang natuklaw ng cobra, lubhang napakabilis ng talab ng kamandag. Kaya dumating man tayo sa punto ng pagkakaroon ng sapat na supply ng antivenom, napakahirap pa ring mailigtas ang mga batang matutuklaw ng cobra.